No? Ayun, sa cast na lang, sa main cast siguro. I think, di ba, first time nyo rin itong mapanood. So, especially kay McCoy, ano yung pakiramdam that you've seen this with the audience now? And yung nakita mo yung reaction ng mga manonood. Ano yung pakiramdam nung... Una-una po, papasalamat po muna kami lahat po dito na nasa harapan po sa inyo, sa oras ninyo, sana naihatid namin yung magandang mensahe sa mga kasundaluhan, media, sa religion community, sa mga friends po namin, sa showbiz po, and friends din sa non-showbiz family ko, mami. Love you. Proud na proud si Mami. Since we were joined by the mom of Mr. McCoy De Leon, Mommy, do you have any message to your son? Since we're here, we're very emotional. We just finished the filming of In Thy Name. Happy lang talaga ako and proud na proud talaga. Sobra. God bless you lang. More power ka. Thank you very much. Wow, that's a relief and actually a good commendation coming from your mom. Being a proud mom, that's something to celebrate. Congratulations, McCoy, and to the rest of the cast. Do we have any more questions from our media friends? Kindly raise your hands, please. Hi guys, good evening. I'm CJ Says of CJ Says. So, my question is for McCoy. McCoy, from doing David and Father Ruel, I'm just curious kung paano ka bumibitaw sa mga bawat characters na ginagawa mo. Salamat po. Actually, nakakabaliw po talaga. Nakaka-confuse sa utak po kasi madali po gawin yung mga physical na movement, like magiging soft ka lang as father and magiging garapal ka as David. And I'm siguro ang nakatulong sa akin yung being di na sobrang pagiging religious person talaga. Pero ito talaga yung reason, naging faith ko lang talaga na nagpatulong ako sa Diyos at kay Father Rowell na magagpasan ko to, maitawid ko tong pelikula. Kung napapansin niyo po, si Father Rowell, tahimik lang siya. Binigay ko yung parang tahimik na atake ng isang character. Based kasi sa research namin na natutunan ko kay Father Rowell, sobrang self-spoken yung tao. And sabi ko, paano ko siya magiging strong as a person, si Father Rowell sa pelikula? Ilan din pala yung sagot, yung faith yung pinaingay ko sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, pag iiyak ako, pinipigilan ko. Pag iiyak ko, ayoko pakita sa mga kasama ko, sa mga survivor. Iyak lang pag mag-isa ako, pag wala nakating. Kaya yun, siguro nakatulong din po na medyo nakarelate ako kay Father Rowell na malapit sa akin nung natutunan ko yung history niya para siya makitungo sa tao. Hindi ko na may isa-isa pero alam mo yung feeling na di mo naman kamag-anak pero parang konektado kami. Yun lang po, parang binalik ko lang yung dati kong pagkatao. Si David naman kasi araw-araw ko na halos ginagawa. Baga parang nasanay na rin and mas madali maging masama sa totoo lang. Mas mahirap maging mukhang mabait. Yun yung para sa akin. Congratulations, McCoy. Salamat po. Thank you very much. Any more questions from our media friends? Yes. Yes, hello. Hi. Congratulations po. Gusto kong tanungin yung dalawang director. Gaano po kahirap o kadali na balansehin po yung pag-present po nung kwento, especially may dalawang forces na nagtutunggalian, yung istorya ng faith and hope mula sa panig ni Father at saka doon naman po sa grupo ng Abu Sayyaf. Paano nyo gaano kahirap po yun na ipakita ngayon sa public eventually after this happened in year 2000 po, di ba? So, ano po yung mga struggles na ginawa po ninyo or gusto nyo ipakita dito sa
bagong audience na makakapanood itong pelikula? Maraming salamat sa lahat na nakikinig ngayon. Para sa isang director na na-kidnap noon, I was kidnapped by the Abu Sayyaf in 1994, and having been raised in Mindanao and a witness to the conflicts in Mindanao, the military sacrifices, the sacrifices of our soldiers who gave their lives, at sa lahat ng mga naging biktima na nakasama ko noon, doon ako nagkuha ng hugot para mas laliman pa yung istorya namin. And this is my dream movie. Bawat detalye ng pelikulang ito, mula sa mga sundalo, mula sa mga survivors, ay pinag-isipan po itong i-execute. Hindi man madali kasi hindi naman lahat natin pwedeng ipakita lahat ng detalye dahil this is only 1.5 hours. But the story and the meat of the movie is there. It's about Father Ruel. It's the God's love story through the life of Father Ruel. Congratulations nga po kasi doon sa medyo bandang huli ng movie, talagang dinala niyo po kami doon sa mga eksena na yung crossfire between the military and the kalaban. Talagang isa sa mga sad realities na nakita at naramdaman namin yung naiipit yung mga victims, the civilians, hindi na natin alam kung kaninong bala yung tumatama sa kanila. And this was really brilliantly captured sa ginawa ninyo, kaya napakahusay. Congratulations po. Gusto kong itanong kay JC at yun nga kay Makoy. Kasi parang nabaliktad yung dun sa mga roles na ginagawa ninyo sa TV. Naging very bad boy ka dito, JC. Na gaano kahirap sa iyo kasi considering na parang bata ka pa doon para i-portray yung ganung role, at ganong research ang ginawa mo para ma-portray mo yung kasamaan nung sorry sa word. Hindi natin alam kung gano'n talaga siya kasama, pero yung sige na nga, kasamaan nung karakter mo. Well, first of all, babati muna tayo sa lahat ng mga nandito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din po sa ating mga kapatid from the AFP, sa ating mga kapatid sa military, and lahat po ng mga priests na nandito ngayon. Good evening, and friends and family, yan na mga sumusuporta ngayong gabi. What can I say? Yung gano'n siya ka-challenging. I've done my research also with the help of Direk, with the help of our two directors. Tapos meron tayong mga personnel during the shoot who would tell us the stories of the terrorists, especially Gaddafi Janjalani. It was really challenging kasi like what you said, it was so different from what I'm doing sa mga teleserye, and I really grabbed this opportunity to portray someone like Gaddafi kasi nga it's different, it's hard, I know it's really out of my box again. Maraming salamat din kay Direk kasi pinagkatiwala sa akin tong character. I know it's really big. It's hard to the point na alam mo yun, I have to forget my own faith. Because I'm a Christian, I'm a Catholic, kailangan kong kalimutan yung paniniwala ko na yung sa Diyos na pinaniniwalaan ko, and then put my mind and my body dun sa katawan ni Gaddafi Janjalani. And for that moment, medyo disturbing. And then, pero yun nga happy ako, and I enjoyed doing it because I know that challenge dito yung commitment ko and yung focus ko as an actor. At the end of the day, it's just acting. Correct. Mga sir. Oo. Baka mamaya may mabato na sa'yo dyan. Hindi naman. Kidding aside, yeah, it's just acting. I always say a prayer after each in every scene that I do. Kasi nga alam ko na medyo disturbing nga yung ginagawa namin, lalo na yung pananakit namin kay Makoy. Yung iba doon totoo, yung iba doon totoong gigil na alam namin na nasasaktan talaga namin si Makoy. But
It's for us, it's for the whole movie, it's for Makoy especially. Diba? We wanted to support Makoy as Father Ruel Gallardo. And yeah, kailangan lang talaga namin gawin yun. Thank you for that. Makoy, sa dami ng pinagdaanan nakita namin, sabi nga ni Direk, parang hindi pa kompleto yun. Ano? Paano na-test yung faith mo sa paggawa nitong pagtanggap mo ng role na yan? Tulad po ni Father Ruel, naniwala lang din ako siguro kung ano yung ibibigay sa akin ng Diyos. Sa totoo lang po, tinesting ko yung sarili ko. Almost 2 years ako nagkontrabida, and maaminin natin na minsan nai-imbibe mo na sa sarili mo. Pero sabi ko, pagka nilimitan ko yung sarili ko sa gantong role, hanggang lilit yung pwede kong gampanan. Sabi ko, what if kaya sabayan ko? And blessing na binigay sa akin ni Direk Cesar Soriano tong film, inuuhan ko agad. And sabi ko, hindi ko pwedeng palagpasin itong pelikula na to nang hindi ko na ipakita yung pagiging ibang side ko. Kasi pag hindi ko napakita yung soft side ko or ibang klaseng atake ng character, nandun ako sa comfortable role ko lagi. And dagdag ko pa sa sagot ko, ang pagiging, sabihin po natin, lead sa isang film ay hindi magiging kompleto. Kasi kung napapansin niyo po, ako yung taga-react lang kung paano nila ako ina-atake yung mga kontrabida. Kaya hindi ko makukuha ngayon yung credits lahat ng akin lang. Ibabalik ko to, ikalat ko to kay Kuya Mon, kay JC, at sino ba yung mga pwedeng naging yung mga survivor din na sa kabila, sila Kad, sila Aya, sila yung bubo. Hindi ko pwedeng gawin to mag-isa. Yun lang na, and share ko lang na bago mag-start yung film, sabi sa akin ni Kuya JC, di ko makalimutan to. Ako susuportahan ka namin. Nasa isip ko lang, JC, di meron na to eh, bakit ganun sinasabi sa akin? Yun yung feeling na hindi ko, sige Kuya JC, gagawin natin to para sa atin na. Kaya maraming salamat sa mga kasama ko po ngayon sa harapan. Congratulations po, Direk, sa inyong lahat, Makoy.